All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So pag-usapan natin itong komento ng ating palasyo sa pamamagitan po ni PCO Yusek Attorney Claire Castro at PPO ng Malacanang. Okay, kasi po meron po siyang press con kahapon at eto nga po pinatutsadahan nila ang abogado ni Digong. Kilala nyo naman siguro yung abogado ni Digong. Ayun, si Kopman. Ayan, yun po yung sinyales. Pag nauubo kayo, alalahanin nyo yung abogado ni Digong. ON7 po siya sa kanyang mga pinapile na apela sa pre-trial chamber ng ICC. Ngayon, naaway-away pa niya sila Roque, yung mga kampo ni yung common law wife di umano ni Digong na si Hanilet. Okay, sila po nag-aaway. Itong si Kopman, meron na naman daw siyang i-request. Pinalagan siya ng palasyo, sinabihan siyang mamaya malalaman ninyo. At ganun din po, rin po ang sabi ng palasyo, kaya true, Yusek Attorney Claire Castro ng PCO at PPO tungkol sa sinabi po ng inyong bugok na Vice Presidente na si Sara Tokmol Putit Duterte. Kasi nagmamayabang na naman yung dakilang sinungaling sa kanyang interview about the master plan. May master plan pala siya. Ano yung master plan niya? Paano po nakawin ang kaban ng bayan? Ay mali! Paano daw po ayusin ang pagbaha? Nakakatawa naman talaga itong tanga na to, no? Tanga na, bobo pa talaga yung inyong Tokmol na Vice Presidente. Biruin mo, magpapayo ka. Tingnan mo muna yung nangyayari sa bayan yung Davao City tungkol sa baha. Animal talaga, no? Ano to anong sabi ng tatay niya? Dati? Ginajaming lang kayo niyan. Nang jajaming lang yan, dakilang sinungaling yan. Tandaan ninyo, ang sinungaling ay kapatid ni Manda Rambong. Sino pang kamag-anak ni Manda Rambong? Si Magna Nakaw. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin muna itong naku, katilalamunan ko Unahin natin si Mr. Ubo-Ubo, si Kopman. Pinalagan po siya ng palasyo. Ano bang request ni Kopman? Kasi po, una po, gusto niya pong mag-request na sana po pauwiin na daw. Tanggapin na ng Pilipinas yung kanyang kliyenteng si Digong Duterte. Bayaan na daw makauwi ng Pilipinas. Ngayon, ano po ang sabi dyan ng palasyo through Yusek Care sa Abante TNT? Palasyo kay Nicolas Kopman. Demanding! Demanding ka pala, Kopman Sino ka para mag-demand sa bansang Pilipinas, sa gobyerno nito na pauwiin yung kliyente mo? Ang maganda, mag-prepare ka na lang sa depensa. September 23rd, babasahan na yan ng kaso. Confirmation of charges, mga kababayan. Niririgo doon nila. Ang gusto niya, tanggapin na lang daw ng Pilipinas. Patatanggapin, pinalayas niya Hibang? Ang gawin mo na lang yung sinasabi ng Tokmol na Vice Presidente. Yang si dakilang sinungaling, liar na si Sara Putit Duterte. Na i-jailbreak nyo na lang si Digong. Ito po, tinawag ng Malacanang na demanding ang abogado ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicolas Kopman kaugnay sa kahilingan nito sa Marcos administration. Gustong makausap agad si Pangulong Marcos. Kakausapin niyang Pangulong Marcos kaagad-agad. Sino ka? Kasunod ito ng payag ni Kopman, gusto niyang i-negotiate ang mabilis na pag-uwi. Aba? Ini-negotiate mo? No! No negotiation for criminals. We do not negotiate to the terrorists. We do not negotiate to the dictators. We don't negotiate to the criminals. Ano siya? Siniswerte? May mga
complainants dito, marami, demanding. Huwag niyang daanin sa pagka-Briton. Kung ikaw ay may request, edi magpaka-Pinoy ka. Correct! Hindi porket Briton ka, hindi porket ganito ka, mayaman ng bansa mo, FU ka. Ha? FU! Nicholas Kopman, FU. Oh, ano ang sabi nga ni potang ina. Oh, potang ina mo, Nicholas Kopman. Ayan ha. Oh, tang ina mo sa maugali mo. Ano ka? Siniswerte? Tama yan. Ha? Agree po ako kay Attorney Claire. Yusek, tama yan. Ha? Suportahan ta ka. Ha? Nasa likod mo ako, Attorney Claire. Mga ganyan, tama yan. Ayan ang hindi dapat tanggalin ng Marcos administration. Ha? Huwag niyong tatanggalin si Yusek Castro, ha? Lalo ka na dyan sa PCO secretary. Pag tinanggal mo yan, tubuan ka ng buhok sa ulo mo. Ha? Binigdihan din ni Castro na hindi ang presidente ang kalaban ng kanyang kliyente, kaya hindi dapat sa gobyerno ng Pilipinas sumiling si Kopman para sa release ng dating Pangulo. Correct. Kanino ka dapat may kapag-kooperasyon? Ha? May mga complainants dito. 150 million ang bayad sa kanya tapos si PBBM lang pala ang naisip niyang sagot sa problema ni Digong. Correct. Bobo eh. Diba? Wala siyang magandang depensa. Baka alam niya matatalo siya sa trial kaya ang gusto niya gagamitan niya na lang ng awa, magpapakaawa, magpapaka-Briton. Hoy, kahihiyang ka sa mga ibang mga Briton, no? Wag kang wag kang mayabang Kopman. Hindi mo pag-aari ang Pilipinas, Doon ka, makiusap sa mga biktima. Ang gawin mo, depensahan mo ng todo-todo si Digong sa trial. Hindi yung gumagawa ka kung ano-anong palabas, palusot. Kasi alam mo, walang lulusot. Hindi lulusot si Digong. Baka yan dyan na yan matutuluyan sa kulungan. Meron kayong interim release. Kung ano-ano, ano na lang naisip mo? Wala ka palang utak, bobo ka pala, tang ina mo. Nicholas Kopman, ayan, namnamin mo. Punta naman tayo dito sa anak nung kliyente ni Kopman na bugok. Mga bugok talaga tong mga kaalyado ni Digong no? Kasi bugok din yung leader. Nag-anak ng mga bugok, lalo na tong inyong bugok na vice presidente na tukmol na, pusit pa, sinungaling at nanakaw, mandarambong. Anong sabi niya dito sa quote card ng News 5? Ang yabang-yabang niyang magpa-interview. Nako, libreng advice na naman ito. Tingnan mo, lahat na lang may bayad. So ibig pala sabihin mga kababayan, tuwing magbibigay siya ng advice, may bayad. Edi mukhang pera. Talaga, no? Ano naman i-advise mo? Wala ka ngang alam? Diba? Itok. Anong klaseng advice i-advise ito? Naniniwala pa ba dito sa sinungaling na ito, mga kababayan? Kaya bang siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko. Ano ginagawa mo? Maglakwatsa? Mo, umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. Sabi ko na nga ba Ano naman mapapala mo sa pag-aano dyan sa Filipino communities abroad? Nagtatrabaho yan sa ibang bansa. Sila ba mismo yung nakatira sa bansang Pilipinas? Ang dapat puntahan mo ay doon sa Pilipinas, alamin mo yung mga concerns nila. Yang mga OFWs, whether they are just there as OFWs, hindi naman sila permanente o citizen na dyan, ang aasikasuhin nila yung buhay nila sa ibang bansa. Kung sila po ay mga nationals na doon sa mga lugar nila, hindi sila kasambahay tulad ng karamihan sa mga Middle East, Hong Kong or Singapore, aasikaso nila yung buhay nila doon sa bansa na yon. Sa palagay mo ba may ko-contribute sila sa pagbaha sa Pilipinas? Sila ba yung nakakaramdam, nakakadama, nakaka-experience ng pagbaha sa Pilipinas? O ano man ang problema nila ng kahirapan? Ang gawin mo, instead of you going around the world, that you have so much money to spend to because you said you're not spending any government money, o saan mo kinukuha pera mo? Diba? Puntahan mo mismo doon sa Pilipinas. Kayabang-yabang mo pang magsabing may master plan kayo ng flood control dyan sa Davao City.
Kasinungalingan mga kababayan eh. 'Di ba? Napanood ko po yung interview niya. Na-visit nga ako, mukhang bata magsalita. Dadaigin ka pa nung Garner eh. Mas adult pa yata sa'yo yung mga bata na yun. Eh ikaw, ha? Mukha kang mulala. Ang ina mo, ha? Ang yabang-yabang niyang ipagmalaki. Meron daw silang master plan ng flood control sa Davao City. Ano nangyayari sa Davao City? Konting pag-ulanglan, baha na. Di sana kung properly implemented yung master plan nyo sa baha, hindi kayo babahain dyan. Hindi maperperwisyo yung mga kababayan ninyo. Ha? Yung mga nagtatravel, yung mga bahay nila, yung negosyo nila. Hindi titigil ang buhay sa Davao City dahil dahil sa baha. Ilang beses oh. Ito po mga kababayan, itong tukmol ninyong bugok na vice presidente namumuhay sa tralalan. Oo, lagi na lang siyang pasikat? Oo. Nagsisinungaling, hindi niya nakikita yung aktualidad, yung realization sa kanya, iba po yung perception niya. Kumbaga, ito, bumabagyo sa kanya, ay hindi maaraw eh. Bumaba, ay hindi. Ginawa na namin yan eh. Wala pong realidad sa kanya, kundi all insinuation. Insinuating that everything is good at everything ay sila ang magaling. Sila lang ang matalino, sila ang mahusay. Putang ina, tingnan nyo naman ang katotohanan. Ha? Mismong mga taga Davao City pa ang nagpo-post ng mga pagbaha. Yung mga kriminalidad dyan. Tapos sasabihin nyo, napakalinis ninyo. Ulul. Ha? Master planin mo ang mukha mo. Ha? O, sinasabi niya na, iminungkahi niya sa palasyo yung kanilang master plan sa Davao. Really? Perpekto ba? Eh hindi. Gabaywang. Ha? Gabaywang ang pagbaha sa inyo. Okay lang yun. Hindi, huhupa din naman yan eh. Diba? Napinsala na yung mga gamit sa bahay. Konting ulan lang yan. Hindi pa yun yung bagyo ha. Animal talaga no. Diba? Ang lakas lang mangbudol. Ang lakas manloko. Ano sabi dyan ni Yusek Castro mga kababayan? Kung may natutuhan na siyang solusyon sa pagsugpo sa problema sa pagbaha sa dami ng kanyang biyahe, ibigay niya ang pre-advice niya kay acting Mayor Baste. Correct! Doon mo ibigay yung pre-advice mo sa kapatid mo galing sa mga galing sa iba't ibang Filipino communities. O ba't ka pa nag-hire ng foreign expert? 'Di ba? Tanga. Ano maa-advise ng mga foreign Filipino communities dito? Kung sila namumuhay na sa ibang bansa, yung iba naman nagtatrabaho as kasambahay, as mga professionals. 'Di ba? Mas intindihin pa nila yung trabaho nila kaysa magbigay sila. Ano advice maibibigay nila? Tulad ng ganito. Sa palagay mo mai-implement yung proyekto na yan sa Pilipinas? Ganon? Wala. Kwentong kutsero, kwento mo sa lola basyang mo, animal, no? Kaya yan, tama yan. Tama po ang sagot ni Yusek Castro. I-advise mo sa kapatid mo. Yung kapatid niya tamad eh. Wala ring alam, puro bunganga din mga kababayan. O yan po. Ha? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.